One. Oh my God! Wow! LED! Pasensya na mga kasambahay dahil sobrang OA ko dito. Sobrang saya ko lang talaga kasi. Nung dumating nga sa amin to, sobrang bigat. Kaya alam ko na ito na yun. Ito na yung pinakaantay ko na sobrang tagal kong nirequest talaga sa kanila. Nakailang request ako, nakailang decline. Talagang hindi ako tumigil hanggang sa nakuha ko na yung gusto ko. Napakabait naman ng seller na nagpadala sa akin ito. Kasi inaprubahan niya yung sobrang gustong gusto kong item na hindi ko talaga mabili-bili. Nung dalaga pa ako, wala akong hilig sa ganito. Pero nung nagkaasawa na ako at kahit wala akong anak na babae, talagang gustong gusto ko to. Hindi ko siya mabili-bili kasi wala tayong nakalaang budget para dito. Pero ngayon, andito na yung pinangarap ko talaga. So sa pag-open ko nga, marami siyang parts pero wala namang problema sa akin kasi hindi naman ako yung magbubuo niyan. Andito naman si Don Benok. Bahala na siya. Basta't meron namang manual ay kayang-kaya niyang mabuo to. Tapos yung maninipis na yan, para po yan sa likod, pang takip lang. At dito po talaga ako sobrang excited. Etong binubuksan ko ay salamin po ito. Kahit naman hindi ako mahilig mag-makeup, ewan ko ba, basta gusto ko ng ganito. Siguro halos lahat naman ng babae ay pinangarap na magkaroon ng vanity table o vanity mirror. So, yun nga pala yung pinakasaksakan niya para umilaw siya. At ito na nga, pinag-aaralan na ni Don Benok itong ating vanity table na bubuuhin niya. So, ang una palang bubuuhin dito ay kailangan ay yung drawer muna. So, bali 3 drawer yan na pare-pareho yung size. Tapos yung isang medyo mahaba na malapad. At ayan, nakuha naman agad ni Don Benok. Ang saya ko na dyan. Sobrang excited ko nang mabuo. Kaya naandyan lang ako sa isang sulok, naka-video sa kanya. Nag-aantay na matapos na mabuo itong aking vanity mirror. Talaga naman. Pero eto, dito ko muna to ilalagay sa taas kasi nga hindi pa okay yung kwarto natin sa baba. Lalo na yung sahig nun. Kasi nga may part na pinagtanggalan na division kaya yung sahig nun talagang hindi pa maganda. Kapag ka napabakbak ko na lang yung kay Don Benok at medyo lumuwag-luwag na doon ay saka ko to ipapababa. O diba? Papahirapan na naman. Pero okay lang naman daw, sabi ng aking husband, kasi tatanggalin lang naman niya dito yung sa may part ng ibabaw, ay makakalas naman po pala yan. Ulit. Mabuti naman talaga dito sa aking husband na to at napaka-supportive niya. Mas lahat pa naman ng pre-sample ko ngayon ay kailangan siya. Siya yung maggagawa, siya yung bubuo. Dahil tanghali nga naman pala na andito kami sa taas, nagsarado muna kami ng tindahan. Saglit lang naman to, pero matatapos yata kami nito alas 3 o alas 4. So, bumaba ako dito saglit. Pag akyat ko, ganito na yung itsura niya. Nabuo na niya yung pinaka-top. Tapos itong pinaka-mesa natin. At ilalapat na nga lang po yan sa taas at lalagyan ng screw. Okay na. Ay, sobrang kilig ko talaga dito. Pasensya na mga kasambahay ha. Sobrang saya ko lang talaga. At yung mga nakikita nyo na mga dini-DIY namin ni Don Benok, tapos yung mga bagong gamit na nadadagdag dito sa bahay, lahat po yan galing sa free sample. Ini-invite nila ako, tapos nag-a-apply ako ng free sample. Nasa sa kanila na yun kung i-approve nila. At sobrang blessed ko naman kasi talagang na-approve naman yung mga bagay-bagay na gusto ko. Kaya imbis na i-order ko siya o bibilhin ko siya, tinatry ko na lang na mag-apply ng free sample. Malay mo, maaprubahan. O hindi na tayo bibili. So dito nga pala, ayan na po yung mga nilalagay ko. Drawer na lang. Kasi sabi ko sa Don Benok niyo, ako nang bahala maglagay ng drawer. At may stopper dun po pala yan. Kaya hindi ka mag-aalala na baka dumiretso yung higit mo. Walang malalaglag o walang matatapon. Sa lahat ng kulay ng vanity mirror, eto po yung pinakagusto ko. At tingnan nyo naman, ang dami po niyang lagayan. May 2 sa taas, may isang malaki sa may bandang upuan, at may 3 pa pababa. Lahat ng mga anik-anik mo sa katawan o yung mga gamit mo, kasyang-kasya na dito. Lalo na ako at ang ginagamit ko lang naman lotion, polvo, lip tint, at konting pang skincare lang sa mukha. Wala ako ng mga makeup. At ayan na nga po, nailagay na yung ating salamin. Grabe, sobrang saya ko dyan. Yun pala, dapat pala nakarekta siya sa saksakan. Hindi pala siya rechargeable. Ang akala ko kasi, rechargeable siya, o diba? So, dito ko na lang siya pinalagay sa may tabi. Pansamantala, kasi sa baba talaga wala pa tayong paglalagyan. Pinag-iisipan ko pa nga po ng masinsinan kung saan ba talaga kami magkakwarto. Kung doon sa baba o dito na lang sa taas. So, ganito nga pala yung aura ng ating vanity. Grabe, ang ganda. Di ako makapaniwala na meron nang nakatayo dito sa ating hallway. Talagang iingatan ko to ng sobra mga kasambahay. Hindi rin po siya matakaw sa space kasi medyo makitid lang siya. Saktong-sakto lang talaga to pang kwarto. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang.